He no longer looks with favor on your offering or accepts them with pleasure from your hands. You ask why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. God is the witness. Actually, ang marriage is not a contract. Marriage is a covenant. Ingon diri sa verse 14, marriage covenant. Okay? So, ingon diri, ang Ginoo witness between you and the wife of your covenant. Ang istorya sa Ginoo diri ang bana, ang mga lalaki. Tuguti nga kining mensahe karon, makausab sa imuhang kaminyon karong umaabot nga. Kaingon batag amen. Ingon diri, the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her. Daghang mga bana karon dili na faithful sa ilahang wife. Ang Ginoo nagkonfront, ingon ang Ginoo, ang imong wailing and weeping in the altar wala nay favor. Possible giday na. So basin kani nga message karon pwedeng makausab sa flow sa tuang kaminyon. Muna gingon ang Ginoo, nganong wala na ko gidungog inyong mga pag-ampo kay nawala na ang inyuhang pagkamatinud-anon sa iya. Wala diri gi-question ang babae, ang gi-question diri ang lalaki. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. Now, ato ta sa verse 15 and to verse 16. Has not the one God made you? Tingnan sa Ginoo ang lalaki. Kay ang Ginoo naay sariling structure. Ang gi-create sa Ginoo lalaki. Wala na gi-create ang babae. Kay ang Ginoo naay sariling structure. Gihimo niya ang lalaki to His own image. Gikuha ang lalaki gikan sa Ginoo, ang babae gikuha gikan sa lalaki. Gipatulog sa Ginoo ang lalaki according sa Genesis chapter 2. Dayon gikuha niya ang babae gikan sa lalaki. Unya ang anak gikuha pud gikan sa babae. Makita ninyo ang structure sa Ginoo, no? Nay gitawag nato system. Nay gitawag natog sariling pamaagi ang Ginoo nga dili pamaagi sa tao. And that is why ang accountability mag-start yun sa lalaki as the head. Okay? Ang lalaki yun is the head. Pag-create sa Ginoo kang Adan, long time ago pa na-create si Eva. Pag-instruction sa Ginoo nga hilabti ang tanan, ayo lang ang kahoy nga gidili, wala si Eva that time. Ang warning instruction naalang kay Adan. Dayon, the man should relate sa iyang partner. Pag abot sa time, gipanganlan sa lalaki ang tanang klaseng creation, napansin ni Adan nga paris-paris, babae-lalaki, and that time, nanampiling si Adan, naguul siya kay nga naman, siyaray walay paris. So, ang lalaki, gi-create sa Ginoo, para sa Ginoo. God created man to His own image, to glorify God, to create relationship with God. Sa dihang na lonely ang lalaki, that's the time, gi-create sa Ginoo ang babae, para sa lalaki. Paminaw mga babae, gi-create sa Ginoo ang babae kay naay need ang lalaki. Gi-create sa Ginoo ang lalaki kay gi-create siya para sa Ginoo. So makita nato manghigala nga naay gitawag nato nga pagpangutana sa Ginoo, has not the one God made you? You belong to Him in body and spirit. And what does the one God seek? Ingon siya, godly offspring. Ang gusto sa Ginoo mag-create og mga godly nga offspring
Siguro ningon ta para mudaghan, magsanay, increase in numbers ang kalibutan. Actually, ang Ginoo nag-create og kanang multiplication so that daghan ang mag-worship sa Ginoo. Nangita siya mga daghang worshiper, godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. Ayaw gyud pagluya-luya sa imong pagbati sa imuhang gipangasawa sa panaad. Verse 16, the man who hates and divorces his wife. Okay? Grabing accountability sa lalaki, oy. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, thus violence to the one he should protect. Para sa Ginoo, violence na. Okay? So, one last reminder ang Ginoo. So be on your guard and do not be unfaithful. Now, nganong kani ang message sa Ginoo? Nganong ang Ginoo hate niya ang divorce? And nganong gi-address sa Ginoo ang message ngadto sa lalaki? Okay? So, atong lantawon usa ni sa Bisaya para medyo klaro-klaro. Okay? Ato lang i-jump up, no? Ingon diri sa verse 13, wala naman niya dawata ang inyong mga halad. Kay tungod sa verse 14, ang inyong gisaad diri sa altar. Agabot dito sa verse 15, busa pagmatngon kamo nga dili inyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Klaro gid sa Bisaya, no? Sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Verse 16, dili ko gusto nga butangan ninyo, bulagan ninyo ang inyong asawa. Okay? Dili gid gusto sa Ginoo. Naingon diri sa last verse, ayaw ninyo glapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. Now, unang punto atong lantawon karon, marriage is a covenant, not a contract. Mo ni atong gibasa ganina. Okay? The Lord is the witness. You have been unfaithful sa inyong covenant. Ang Ginoo, our God is a covenant keeper. From the beginning, siya gyud ang author sa covenant. Natay gitawag Adamic covenant. Nagi-covenant na siya kang Adan. Another generation comes, Noahamic covenant. That's Noah. Dayon Abrahamic covenant. Davidic covenant, no? Every generation ang Ginoo nag-create og covenant. Pag-abot kang David, nag-create siya covenant. Pag-abot kay Jesus, unsa ingon ni Jesus Christ, this is my new covenant. So makita ninyo nga ang Ginoo, He is the God of covenant. Let's see the difference between covenant and contract. A covenant in marriage is a deep commitment between spouses, acknowledging God's presence. Kanang word nga covenant, any agreement that God is a witness, ang tawag ana covenant. Ang lalaki maghimog vow sa wife, kung ang wife mo dawat sa vow, mingon siya, sige, dawaton ta ka. Yes, I do. In the eyes of God, kamong tulo nag-create na mo covenant. Pag dili involve ang Ginoo, ang tawag ana promise. Pag involve ang Ginoo, ang tawag ana covenant. While sa contract, an agreement between two parties that creates an obligation to perform or not to perform a particular duty. Now, sa contract, you can create agreement without relationship. Pwede na. Pero sa covenant, dili pwede nga walay emotion. Dili pwede nga walay relationship. That is why nga ang command sa Ginoo, love your neighbor. Nganong gitawag man love your neighbor? Because love is a command. No? Gisugo na siya sa Ginoo. So once
musulod ta sa contract diha sa Ginoo, whether you like it or not, you have to do your part as a covenant. Atong lantawon ning gitawag nato the husband's role in marriage. No, ganina atong gibasa sa Malakay, nasuko ang Ginoo tungod kay this time ang mga lalaki ning withdraw. Dagang mga lalaki karon mo withdraw, especially sa ato ang gitawag nato modern age, no? Naanata sa gitawag nato computer age. Mga gadget na to karon, dili na pandemic, endemic na. Learn to live with it. Unya, daghan na kayong mga sexy nga mga babae nga ang mga husband mawala na sa ilahang covenant. Pansin niyo sa mga ads, sa mga billboards, halos tanang bisag toothpaste na lang babae ang mubitbit nga nagbikini. Why is that? Because ang yawa kabalo nga ang pinaka-origin, ang nai-purpose ang lalaki. Ang nai-calling ang lalaki, ang nai-destiny ang lalaki. Munang gitawag na siya generation. Kaya kanang word niya generations, gikuha na siya sa word genetics. Kaya ang lalaki is the generator. Pag once mo collapse ang generator, tanang power mapalong. No? Munang word generator, ang babae is only an incubator. Okay? So, ang magdala sa generation ang lalaki. So, ang yawa nangitag pamaagi nga iyang makulaps ang generator. Pag once ang husband makulaps as a foundation in marriage, then magsugod na nag-ingon ang Ginoo, nahimo mong unfaithful sa inyong covenant. Mo din ang ganung naatay covenant karong orasa. Ingon diri sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives. The commandment is to love. Higugmaon ninyo. Kay usahay moabot ang time ang wife ma-change na sila. Daghanag mga anak. Ang ilahang beauty ma-distort na. Ang ilahang beauty ma-fade na. Ang ilahang ka-sexy mawala na. Ang ilang attitude, no? 80% siyang attitude, diya pa nimo ma-discover sa sulod sa kaminyoon. And that time, no, dagkana ang mu-withdraw. Kay ang lalaki is nakafocus siya kanunay mangigala sa physical nga mga butang. Pero ang instruction sa Ginoo diri sa Ephesians chapter 5, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. Ang instruction sa Ginoo, kung unsaon pagigugma sa bana ang asawa, kung unsa daw si Christ nagpakamatay para sa church. Imagine, ang amount of love nga i-demonstrate sa husband, sacrificial. Kay si Christ nagpakamatay man para sa church. That is the comparison nga gigamit sa Ginoo. Kung gusto ka mahigugma sa imong asawa, agwantahon, antuso nimo na nga bisag gisakit na, gitamay, gireject na, ingon ang Biblia, he came into his own, but his own received him not. No? Gikastigo siya, tapos gilansang siya, and yet, ingon siya, Father, forgive them. No, makita nato, diri manghigala, the demonstration of love. He gave himself. So, kung ang bana, unsaan daw pagigugma siyang asawa, just as Christ. Parihaon daw kung unsa si Christ na higugma sa iyahang church. Ingnana ang instruction sa Ginoo sa mga bana. Og daghang mga bana nga wa naka-learn sa paglove sa ilang wife sacrificially. Sa tinud-anay lang, lisod higugmaon ang asawa. Sa tinud-anay lang. Daghan karon diri mga bana sa gawas na matulog sa balay. Wa na skatri. Kabalo ko na anak diri, no? Daghan diri mga bana nga bisag muubo lang ang asawa, mingon dayon ang bana, gitawag ko nimo love. Ubo pa lang to. Wa pa to nanawag. Ha? Kay ang asawa manghigala na mga cycle sa ilahang hormones, naa pa sila'y mode
no, naapa sila'y lisod kaayo. No? Mood swing. No? Lisod yun sabton. Daghang mga bana, halos di nakasabot. Mo nang instruction sa Ginoo, higugma lang yun kung unsa si Christ na higugma. Kay kung dili na to, gamitan og pattern kung unsa si Christ na higugma, daghan magbulag. No? Daghang kayo nagbulag ron sa tubangan ni Tulpo. May na lang, wala sa Tulpo diri. Kung naapay bisin ng Tulpo diri, murag, no, I hope ang taga Victory Chapel di mapilog-pila. Ingon diri sa 26, to make her holy. Imagine, ang changes sa wife mag-start sa act sa husband. Love your wives, ingon din to sa verse 26, to make her holy. So, ang life change mag-start sa foundation. Ang strength mag-start sa foundation. That is why ang godly husband mostly na dako nga difference sa ungodly husband sa flow sa ilang family. Okay? Muna, lisod kayo pag ang bana walay Ginoo. Naman siguro Ginoo sa pagkaila, no, head knowledge, pero but by covenant man, gitawag na siya covenant man. Pag ang lalaki gani faithful siyang wife, unya faithful sa Ginoo, faithful sa church, ang tawag siya covenant man. Nahimo siyang faithful sa Ginoo kay na siya covenant sa Ginoo, apil ang iyang family. Okay? Dayon ingon dito, by the washing with water through the words, no, words. Ang ba sa bana, careful po di ay mo gamit. Kay ang life change or holiness sa wife naa po dai sa word nga iyang ginagamit to present her to himself as a radiant church without stain, wrinkle, or blemish, but holy and blameless. Grabe ang comparison, no? Kung unsa sa Ginoo ang church, ingnanaon pa daw sa bana ang asawa. Now, verse 26, in the same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Grabe, no? Never nimo ma-found sa Bible nga wife love your husband. Ang mabasa nimo sa Bible, husband love your wives or your wife. Sing nagtuon tagdagan tag-asawa ani. Plural mo guning sa Bible usahay, no? Higugmaon daw ninyo ang inyong asawa. So, unsaon man, siyempre mag-start gina siya sa Ginoo. Okay? So, ang bana mga higala, responsable gyud nga magpakita sa iyang gugma. Magpakita sa iyang gitawag na to Christian love, bisan lisod higugmaon. I don't know, pero sa akong experience, no, nana ko'y tulo ka buk anak, daghan naming mga fights, daghan naming mga gitawag na siya World War, no? Pero until now, wala gyapon nawala ang among good night kiss. Amot lang sa uban, no? Wa pagid nawala among good night kiss. Accordingly sa psychology, sa pagtuon, ang bana daw nga naga-good night kiss maka-extend daw another 7 years sa ilang marriage. 7 years. So, but pasabot, makasustain gamay. May na lang, no? Matud pastor sa kasawa nga nagpa-advise sa kuha, ingon siya, ambot lang pastor, kasukaon ko sa baho, sa baho sa kong bana. Hay, Ginoo ko. Pirtigi daw ang bahua. So, work it out, no? Wapatanaw man. Napata sa unang punto. Ikaduhan na ta. Okay? So, I hope, no, nga nakatabang ni sa mga bana karon. Do something, create something, no? Ako, maningkamot kita nga ma-build ang atong relationship. Kaya daghan ang nawala, no? Ang family time, sobrang kwarta, sobrang pangitag ka ng para pagkaon sa mga anak, no? Abini mo nakaginansya ka, but the end of the day, lugi day ka. Ug ang trabaho sa yawa, gipangitag pamaagi sa yawa, nga ang bana dili mag-faithful sa Ginoo. Usay, mismo asawa, gamiton sa yawa, para ang bana di na mag-faithful sa Ginoo. No? Na ako'y mga nakaistorya na, pag abot sa time nga ang bana ning balik sa bisyo, naghangyo nga palapon iyang bana. But it's too late. No?
So kung na yung mga bana diri gusto magpagamit sa Ginoo, ay gid ni sila pugni, no? Kay ang yawa mangitag paagi nga mabiyaan ang panawagan. Ikaduha, breaking the covenant is losing the blessing. That is why there is power in covenant. Ang pag-break sa covenant is losing the blessing. Ingon dito sa Deuteronomy chapter 29 verse 9. Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. Remember, God is a covenant keeper. Pag once na kay isaad sa Ginoo, niya imong i-comply ang terms and condition na ay covering nga warranty sa covenant. Once ang usa ka Christian mo keep sa covenant, naka-cover diha ang warranty. No? Kung mapalit kag product, naa nay warranty. Naka-shoulder pa diha. Kung unsay problema, madaot pa na, makinaon sa na, no, i-cover na. Kaya nang replacean or palitan og parts, tagaan og parts, nya repair. Kay nga naman, naka-cover ang warranty. Kung unsa may nahitabo sa imong marriage karon, pero you will keep your covenant, no? Na ang kay love, respect, gihimo gyapon nimo imong pinaka the best, mangigala as long as gi-follow nimo imong covenant sa Ginoo, cover pa sa Ginoo ang warranty. Na ingon diri, carefully follow the terms of this covenant so that you will prosper in everything. Ang problem is ang covenant karon mangigala nawala na. Dili na siya kanang wa na kay sa tagaig bili. Imagine, no? Natay gitawag honeymoon stage. No? Sa honeymoon stage, ang tanan excited, unsay imong gusto love, no? Grabe. Tanan himuon para sa wife. Ang mag-take initiative gyud dapat ang bana. Okay? Ako usahay, wala ko initiative, insensitive ko. Daghang lalaki insensitive. Ang the good thing kay ang akong wife tabangan pug ko niya. Iya pug kong i-remind, no? Oy, dad, nakalimot na ka. Oh, family day na to ron. Mga inana ba? Okay? So, kinahanglan ang mga lalaki covenant men. No, dapat naata sa covenant. Okay? So when you when you break the covenant, you are losing the blessing. So daghan karong mga lalaki manghigala na anay mga sikretong mga ka-chat, na anay mga sikretong mga text, no? Mark this down. According sa psychology, ang pinaka painful experience may experience sa marriage is the sin of infidelity. Kanang ang babae na ikarelasyon sa pikas or ang lalaki na ikarelasyon, unya ma-discover na sa imong partner, that is the most painful experience, more than death. Masakit pa na sa mamatyan. Muna nga, usually, pag mabalitaan sa wife nga ang iyang lalaki, iyang bana nagbinuang, o ang iyang asawa nagbinuang, according sa pagtuon, na ay 3 years nga healing period. And, no, after 2 years nga healing, unya, nag-away na po sila, unya, iya na pong giricall, namiga baya ka sa una, madugang na po, balik na po another 3 years. Imbis 2 years na unta to, no, na 5 years na po. So, every time na ay misunderstanding, na ay conflict, unya, mangukay sa basura. No? Ang asawa may kasagaran mangukay. Kani biyang basura na dugay na, baho na baya, no? Pero ukayon na sa asawa, unya, ibalik na bugbutang sa atubangan sa bana, unsa ning basura nimo sa unang panahon, gamay pa ang mga bata. Imbis na heal na unta to, another 3 years na po. Mao na, usually, pag na infidelity, lisod kayo ang healing period. Usahay, di na gani mahil, labi na wala sa Ginoo. So that is why when we break the covenant, we are losing the blessing. That is why we need God. That is why we need God. So kung naman diri karon, no, na fail, no, tawagon na lang to nag-fail. Mga bana nga na fail, mga asawa na fail,
nasipyat sa relasyon, tungod sa kauban sa trabaho, tungod aning mga kauban sa trabaho, no? Kapansin mo mga balita, kasagarang mga amo ang nakarelasyon niya, driver. Imagine driver, millionaire nakarelasyon sa driver. Tungod na sa word nga TOA sa psychology, gitawag na siya transfer of affection. Always together. Magdungag kaon, mag-share sa problema, para magkukwarta diha, pakisundo ko sa kong mga anak, no? Basta gani, ma-maintain na siya. Unya, ma-meet na ang iyang need. Wa na siya magmatter, pobre man na kwarta, guway kwarta, as long as naay togetherness, naay constant communication, ma-develop ang TOA, transfer of affection, and during that time, magsugod na ang infidelity. Mawala na, nagdulog man sila, pero ang iyang pagbati, tuwa na sa iyang kaopismate. And that's the problem, na-miss na to ang blessing sa covenant. Lastly, the blessing comes according to the covenant. So this time, pwede na to ma-renew atong covenant sa Ginoo. Because God is a covenant keeper. So karon nga naa ka diri sa kasal, this is not an accident. There are marriage nga struggle karon, no? Na mga marriage karon nga wala na tong sweetness, na wala na tong kanang mga excitement. Pwede na to nang i-restore sa Ginoo karon. Ingon sa pulong sa Ginoo, follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. Imagine, tanang gunitan sa imong kamot, panalanginan sa Ginoo. Tanang tao imong kaistoryahon, panalanginan sa Ginoo. Why? If you will renew or restore your covenant. Unsao man nato ni? Ato ta sa wife, diri sa atong last part. Okay? So, ang role sa wife, ingon diri sa Ephesians chapter 5 verse 22. Kay ang point nato diri, unsaon man nato para madawat ang blessing kay magsugod man sa covenant. Kanina po role sa wife para ang bana makakip sa iyang covenant. Ingon diri sa Ephesians 5:22, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. Kung unsa daw ang wife mo submit sa Ginoo, dapat inana po daw ang asawa mo submit sa bana. Okay? Ingon diri sa verse 23, for the husband is the head of the wife. Ang head sa wife, no? Ang bana. Ang wife day may head. No? So, problema sa ginabaliktad na to. Okay? Remember, wala na mugos ang bana sa iyang posisyon. Kung di ni mo marespetuan ang iyang kinaiya, ang iyang sitwasyon karon, respetua ang iyang posisyon kay Ginoo nagbutang siya niya. Amen ba? Okay? For the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, his body, in which is the Savior. 24, now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Grabe. In everything. So daghang mga wife manghigala, especially mga bride, usahay manghigala tungod sa atong ka-bride, mawala ning word submit. Remember nga ang word submit is mo ni siya ang word attitude, no? Ang imong pagrespeto. Ingon sa Colossians 3:18 ug 19, another word, wives, submit to your own husband as fitting into the Lord. Husband, love your wives and do not be bitter toward them. Grabing commandment sa Ginoo sa mga bana. Higugma gid ninyo. Kay once higugmaon sa bana ang asawa maka-learn mag-submit. O kung ang wife mo submit na, ang bana maka-learn mag-love. No, makita na to ang cycle, no? Kita ninyo yung cycle. Murag isa ra may sigig amen diri. No, unsa naman ning murag nangahadlok naman ko ning uban diri. Hallelujah. Napa ba tadiya palakpakan sa nato ang Ginoo? Whew! Now, unsa may point nato diri? Since nakabaluta nga ang nay assignment ang bana, ang nay accountability ang bana, ang nay mission ang bana, kay ang bana man gyud Genesis chapter 2. Gi-create man gyud sa Ginoo ang lalaki. Kay naa siya calling
gihimo niya ang babae para musuportaan sa iyang calling. Now, ang wife mangilang iyang role, once mo submit ka, ma-reach niya iyang destiny. Kaya naman destiny ang bana. So, saan niya pag-reach iyang destiny kung pareho mo ulo? No? Lisod kayo ng pareho mo ulo. Ang lalaki is na covenant sa Ginoo. So, actually, mo nang ang lalaki mo'y manguyab sa babae. Kasagarang babae manguyab sa lalaki, di na akong storya na, no? Muna, ang lalaki good mag-take initiative para sa babae. Ang lalaki ang mugasto para kasal. Ang lalaki mangitag pamagi para sa kasal. Kay nga naman, ang lalaki mangyud ang covenant man. Siya mangyud ang maghimo og covenant, no? Siya mudala diri, ihaning pamagi, siya mubayad sa mga galastuson tanan. Kay nga naman, no? Ang instruction sa Ginoo, man, no, mubiya sa iyang pamilya o muuban sa iyang asawa. So makita nato mangigala nga kung ang usa ka lalaki mag-keep sa iyang covenant na ay blessing. So